Paskong kay lamig, doon pa nadamainit ng pag-ibig. Sa sanggol at inapuso'y wag-isa na, at sa bawat isang puso mo'y Pasko na, Pasko na, magkaisa, magsama sa saya ng sanggol. Magsama sa saya ng sanggol at ina ng sangbalakina. Pasko na. Sa lahat daw ng selebrasyon, ang Pasko ang pinaka-engrande, pinakamahalaga at pinakamalapit sa puso ng mga Filipino. Pero sa buong mundo, ang Pilipinas daw ang pinakamatagal magdiwang ng Pasko. Tama yan, kasi simula pa lang ng December 16, ang unang araw ng Misa de Gallo hanggang January 6, ang pista ng tatlong hari, ganyan kahaba ang Pasko sa Pilipinas. Pero para sa marami nating mga kababayan, pagpasok pa lang ng September o kaya naman ang unang Burr month, umpisa na ng Pasko. Oo nga. Magandang gabi, ako po si Atom Araulio. At ako naman po si Nikki Hill. Ngayong gabi ng Pasko, babalikan natin ang pinagmulan ng Paskong Filipino. At aalamin din natin ang iba't ibang paraan kung paano ipinagdiriwang ng ating mga kababayan ang pinakamahabang Pasko. Sa buong mundo, ang Paskong Pinoy ang pinakakatangi-tangi at pinakakaabang-abang. Kahit sagradong okasyon, malapiesta kung ipagdiwang ito ng mga Pilipino. At sadyang kulang nga ang isang araw para mapagkasya ang kaligayahan natin sa tuwing sasapit ang Pasko. Kung tutuusin kasi, talagang sa kalendaryo ng simbahan, dapat mahaba ang Pasko. Kaya nga ang tawag sa kalendar ng simbahan, hindi lang Christmas Day, Christmas season. Dito sa Pilipinas, yung Advent season, parang napapasama na sa Christmas. Pagdating ng September, nagbibilang na tayo No? Nagbibilang na. Nagsisimula na ang preparation, which is actually a celebration. Makikita natin ang paghahandang ito lalo na sa mga syudad na binibihisan ng mga palamuting pamasko at lalong pinakikinang ng mga nagkikislapang parol at Christmas lights. Marami na rin ang abalang-abala na sa pamamili ng regalo. Ngunit malayong-malayo sa magarbo at engranding selebrasyon natin ngayon, ang sinaunang Pasko sa Pilipinas ay napakapayak ngunit punong-puno ng kahulugan. Sa isang artikulo na isinulat ni General Antonio Luna para sa La Solidaridad noong 1890, ikinuwento niya ang kanyang alaala ng Pasko sa Pilipinas. Nakaugalian na ng mga pamilya na magtipon-tipon sa bisperas ng Pasko. Sama-sama silang nagsisimba pagdating ng hating gabi. Tapos ay nagsasayaw sila sa kasama-samang kumakain hanggang sa sila'y mapagod. Mag-uumaga na sila natutulog. Ang pagsisimba na binanggit ni Luna ay isa lamang sa maraming impluwensya ng mga Kastila sa paraan ng pagdiriwang natin ng Pasko. Siyempre, hindi natin mahihiwala yung Pasko sa Kastila kasi sila talaga nagdala ng Pasko rito. Sa totoo lang, kung wala rito ng Kastila, wala rin tayong Pasko sapagkat ang Pasko ay isang pagdiriwang o selebrasyon ng mga Katoliko, mga Kristiyano, at siya din nila ng Kastila ito sa simula pa.
Ayon sa kasaysayan, bandang 1565 nang ipinakilala ng mga misyonerong Kastila ang Pasko sa mga Katolikong Pilipino. Pero may mga nagsasabi ring ang kauna-unahang Pasko sa Pilipinas ay naganap 200 taon bago pa dumating sa isla si Ferdinand Magellan noong 1521. Hindi malinaw kung alin sa mga paniniwalang ito ang totoo, pero mas popular ang paniniwalang nag-umpisa ang tradisyon ng pagdiriwang ng Pasko sa Pilipinas sa pamamagitan ng 9 na araw ng novena o nakilala natin bilang Simbang Gabi o Misa de Gallo. Yun ay 9 na araw dahil sinasagisag na 9 na buwan na dinala ng mahal na birhen sa kanyang sinapupunan ang batang si Jesus. Kaya parang bawat araw ay isang buwan na tayo ay nakikilakbay at naghihintay din kasama si Maria sa pagdating ng mananakop o manunubos. Kasi nung unang panahon talaga maaga magising yung mga tao. Mga tao noon ay nagigising ayon sa pagsikat at paglubog ng araw. No? Sa mga ibang probinsya na wala pang ang kuryente, tulog na yung mga tao pag mga bandang alas 7, bandang alas 8, tapos umaga gising na sila. At lalo na sa panahon ng Disyembre, ay ang Disyembre ay panahon ng tag-ani. Sa kagustuhan ng simbahan na maengganyo ang mga magsasaka, ginawa nilang madaling araw imbis na gabi ang nobena. Kasabay ng misa ang pagtilaok ng manok sa umaga, kaya tinawag itong Misa de Gallo na ang literal na kahulugan ay Mass of the Rooster. Yung pagkasalamat, yung celebration of Thanksgiving, nasama sa agricultural cycle kasi December is also the month of the harvest season. So may Thanksgiving aspect yung harvest season. Kaya yung Thanksgiving to God at saka yung Thanksgiving to God for the good harvest, parang nagsama. So napatok na patok sa Pilipino. Ating ipinagdiriwang ngayon ang dakilang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ang hindi alam na nakararami, may halong penitensya rin daw ang orihinal na pakay ng Simbang Gabi. Kaya ang Advent, kasama na ang Simbang Gabi, ay merong ganoong diwa, yung penitential. Pero dahil ito ay paghahanda sa pagdating ng liwanag ng daigdig, hindi lang penitential, kundi meron ding hopeful expectation. Kaya tayo sa Pilipinas, napaghahalo natin yung dalawa na yan. Bukod sa Misa de Gallo, ang simbahan din ang nagpakilala ng pinakamatandang simbolo ng Pasko, ang Belen. Si Saint Francis of Assisi ng Italy ang unang nakaisip ng Belen, pero hindi mga figurin kundi mga totoong tao at hayop ang ginamit niya. Simula noon, na naging kaugalian na sa Europa kasi napaka-popular na santo ni Francis of Assisi at pinagtaguyod na rin ng mga Franciscans yung ganong klaseng kaugalian. Kaya nagkaroon ng kaugalian maglagay ng Belen. Una sa simbahan, hindi sa bahay, sa simbahan. Tapos at saka yun kumalat na sa mga bahay, no. So mula sa Italy pumunta sa Espanya pumunta sa Mexico na pumunta sa atin. Pero higit pa sa isang dekorasyon, ang Belen din daw ang naging paraan ni Saint Francis of Assisi upang maipahatid sa lahat ang mas malalim na mensahe ng kapanganakan ni Hesukristo. Yun ang nakita niya na nangyari rin kay Jesus. Bagamat siya'y anak ng Diyos, hinubad niya ang karangalan niya bilang anak ng Diyos, naging katulad natin, simpleng tao, isinilang sa sabsaban. Kaya ni-revive niya talaga yan, no? Yang Belen. Hindi para dekorasyon, kundi paalaala sa atin, ganito kumilos ang Diyos, tayo, ganun din sana
maging dukha sa sarili nang may pag-ibig at nang tayo yumaman sa mata ng Diyos. Mula naman marahil sa talang naging gabay ng tatlong hari sa paghahanap ng banal na sabsaban, nabuo ang ideya ng pinakapopular na simbolo ng Pasko, ang parol. Sinasabing ang parol ay impluwensya raw ng pinyata ng Mexico. Dinala raw ito ng mga misyonerong Kastila na unang naglakbay sa Mexico bago sila napadpad sa Pilipinas. Pero may mga dokumento namang nagsasabi na ang mga unang parol na isinabit ng mga Pilipino ay kagaya ng mga lantern na gawa ng mga Chino. Lahat ng materialis naman ay materialis na mahahanap mo sa ating kapaligiran. Halimbawa, kawayan, di ba? Tapos yung papel di hapon, yung pinandidikit nun, gaw-gaw. So malamang yan, Filipino adaptation. Kung nagsimula man siya sa pinyata ng Mexico o nagsimula naman siya sa Chinese lanterns, yung hugis niya at saka yung gamit niya is, I think, uniquely Filipino invention or adaptation. Gawa man ito ng Pinoy, Mexicano o Chino, hindi maitatangging malaki ang bahagi ng parol sa pagdiriwang natin ng Pasko, na siyang ipinapahiwatig ni Luna sa kanyang artikulo. Ang mga parol na yari sa makukulay na papel ang makikita sa umpisa ng parada. Nakasulat sa parol ang mga katagang Viva el Niño Jesus at Esta Noche es Noche Buena. Isang lalaking nakayapak ang nagdadala ng parol. May mga batang sumusunod sa kanya. Panay ang sigaw nila ng, "Aba, nandyan na ang banda!" Sa likod ng mga bata, nandoon ang mga dalaga, mga binata, mga ama at ina. At sa dulo ng mga nagpaparada, may orkestrang tumutugtog ng polka. Malaki na ang ipinagbago ng Paskong Pilipino mula sa inilarawan ni Antonio Luna sa La Solidaridad. Ang mga parol at Belen, nadagdagan na ng Christmas tree at Christmas lights na parang mga impluwensya ng mga Amerikano. Pero nadagdagan man ng mga simbolo, sana'y hindi nito tuluyang matabunan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang isang maganda kasi dito sa Pasko, yung napakasimple nung kwento sa Biblia, pero punong-puno ng mga symbolism. Kaya bawat symbolism na nandun sa Biblia, ngayon ay naging mga tradisyonal na simbolo na ng Pasko. Halimbawa yung Belen, tapos ang isa yung star, tapos yung mga Christmas lights, no? Yung mga kumukuti-kutitap, pati yung mga candles. No? Bakit ang Christmas ay panahon ng ilaw? Kasi ang isinilang ay the light of the world, si Kristo. Sa tingin ko, ang essence ng Christmas talaga sa Pinoy, yung getting together ng pamilya. Yan ang pinaka-importante. At mga Pinoy na napaka-sociable natin. No? Kahit pa paano, may kasabihan nga tayo na papagkasya natin. Kahit pala, enjoy naman tayo. No? In spite of all the commercialism and all the faults, alam pa rin natin, kapag Pasko, babalik at babalik ka doon sa tunay na dahilan. Yung celebrative mood, yung ating family orientation, at yung ating pa rin closeness to the Christian community, the faith. Palagay ko, nagbibigay ng Filipino character sa Pasko. The time that Jesus was born is called Christmas. Sa aming pagbabalik, ang tradisyon ng pagsasama-sama tuwing Pasko, buhay na buhay sa Pamilya Daza. At ang paggawa ng parol, isang tradisyong bumubuhay sa Pamilya Kiwa.